itinakwil, pinagtaksilan, inalipusta sa loob ng 10 taon. Habang hinihain ko ang pinakamamahal mong ulam, ang ihahain mo pala sa akin ay ang balitang may iba ka na. Akala mo ba ay mananatili akong basahan na tagatuyo ng iyong mga dumi? Tapos na ang pagiging martir. Ngayong araw, hindi lang ang kasal natin ang tatapusin ko, kundi ang kapangyarihan mo sa buhay ko. Kaya mo bang mabuhay nang wala ang anino ko? O baka ikaw ang unang babagsak sa lupa? Sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo, Elena. Para kang sirang plaka na paulit-ulit at para kang lumang kasangkapan sa bahay na ito. Maalikabok, boring, at wala nang pakinabang. I want a divorce, and I want you out of my house by tomorrow. Ang mga salitang iyon ay tila mga talim na humiwa sa mahalumigmig na hangin ng kusina. Bitbit ni Elena ang isang sandok, maingat na tinitikman ang paboritong adobo ni Ricardo na kanina pa niya matiyagang niluluto sa mahinang apoy. Pinili niya ang pinakamagandang parte ng karne, hinaluan ng tamang timpla ng suka at toyo, at dinagdagan ng pagmamahal na akala niya ay sapat na para punan ang mga pagkukulang ng kanilang pagsasama. Sa kabilang kamay, hawak niya ang isang maliit na box ng relos, isang regalo na binili niya mula sa kanyang lihim na ipon sa loob ng 3 taon. Balak sana niyang ibigay ito ngayong gabi para ipagdiwang ang pagpasa ng kanilang anak na si Angel sa universidad. Ngunit ang init ng kalan ay biglang naglaho, napalitan ng isang klaseng ginaw na dumadaloy mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ng kanyang mga daliri. Ang sandok na hawak niya ay nahulog sa sahig, dahilan upang tumalsik ang mainit na sabaw sa kanyang paanan. Ngunit wala siyang naramdamang hapdi. Mas masakit ang hapdi ng katotohanang 10 taon ng kanyang buhay ang tila itinapon sa basurahan sa loob lamang ng ilang segundo. Tumingin siya kay Ricardo, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Sa harap ng dambana ay nakatayo sa pintuan ng kusina, suot ang kanyang mamahaling suit, bakas ang pagkainip at pagkasuklam sa kanyang mga mata. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa mukha nito. Walang bakas ng kahit katiting na awa para sa babaeng naggalaga sa kanya. Nang may sakit siya, nagpuyat para sa kanyang mga pangangailangan at nagtiis sa lahat ng kanyang mga lihim na pakikipagrelasyon sa ibang babae. Ano? Tutunganga ka lang ba dyan? Napaka-useless mo talaga kahit kailan. Muling asik ni Ricardo habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relos na tila ba ang bawat segundo ng pananatili sa harap ni Elena ay isang malaking pagsasayang ng oras. Nakaayos na ang mga papeles. Huwag mo nang tangkaing humingi ng kahit ano dahil wala kang ambag sa yaman ko. You're just a housewife, Elena. At sa mundong ito, ang mga tulad mo ay madaling palitan. Huminga ng malalim si Elena. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, ang panunuyo ng kanyang lalamunan na tila nilalamon ng buhangin. Ngunit sa halip na bumagsak sa sahig at magmakaawa, isang kakaibang lakas ang tila gumapang sa kanyang gulugod. Isang klaseng galit na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang pagiging martir ang biglang nag-alab. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang sandok. Hindi siya tumingin kay Ricardo, kundi sa malinaw na refleksyon niya sa gilid ng stainless na kaldero. Ang babaeng nakikita niya ay pagod, may mga kulubot sa paligid ng mga mata, at tila nawalan na ng kulay ang balat. Ngunit sa loob ng mga matang yon, may isang liwanag na hindi kayang patayin ng kahit anong pang-iinsulto. Tama ka, Ricardo. Mahina ngunit matatag niyang panimula. Inilapag niya ang sandok sa lababo at hinarap ang asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, hindi siya yumuko. I am just a housewife. Ang housewife na naglinis ng lahat ng dumi mo, pati na ang dumi na iniwan mo sa kama ng ibang babae noong nakaraang buwan sa Cebu. At ang dumi na hanggang ngayon ay suot-suot mo pa rin sa iyong leeg, ang markang iniwan ng sekretarya mo. Sandaling natigilan si Ricardo, ang kanyang mapang-uyam ng ngiti ay dahan-dahang naglaho at napalitan ng pagkagulat.
Hindi niya inaasahan na ang basahang laging tinatapakan ay marunong palang sumagot. Ano ang sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Ricardo. Sinusubukang ibalik ang kanyang dominance. Hindi sumagot si Elena sa pamamagitan ng salita. Sa halip, naglakad siya patungo sa isang tagong drawer sa kusina. Binuksan niya ito at inilabas ang isang makapal na brown envelope. Inihagis niya ito sa ibabaw ng mesa, sa tapat mismo ng adobong hindi na matitikman ng asawa. Akala mo ba, sa loob ng 10 taon ay nabulag ako ng pagmamahal ko sa iyo? Akala mo ba, habang nagluluto ako at naglalaba, ay hindi ko nararamdaman ang bawat kasinungalingan mo? Binuksan ni Elena ang envelope, bumadya ang mga litrato, resibo ng mga hotel, at mga screenshot ng usapan ni Ricardo sa iba't ibang babae. Hinihintay ko lang na makatapos si Angel. Hinihintay ko lang ang araw na ito, Ricardo. Hindi mo ako kailangang palayasin dahil matagal ko na rin gustong kumawala sa impyernong ito. Ang hangin sa kusina ay tila naging kuryente. Ang katahimikan ay naging mabigat, tila isang bagyo na nagbabadya. Nakita ni Elena ang pamumula ng mukha ni Ricardo, ang pagputok ng mga ugat sa leeg nito sa galit at hiyang nararamdaman. You've been spying on me? Sigaw ni Ricardo, sabay hablot sa mga litrato. Wala kang karapatan. Palamunin lang kita. Lalong tumatagang tayo ni Elena. Ang bawat salita ni Ricardo ay hindi na tila talim, kundi mga tuyong dahon na lang na dinadaanan ng hangin. Palamunin? Ricardo, tingnan mong mabuti ang mga papeles na yan. Hindi lang yan ebidensya ng pangangaliwa mo. Kasama dyan ang mga dokumento ng kumpanya na pinapirmahan mo sa akin noong nakaraang taon. Iyong akala mo ay authorization lang para sa loan. Nakalimutan mo na ba na ang kalahati ng lupang kinatitirikan ng mansyong ito ay nakapangalan sa akin bilang bahagi ng mana ko sa mga magulang ko na kinuha mo? Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Ang kanyang pagiging arogante ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting ginigiba ng alon. Hindi niya akalain na ang asawang itinuturing niyang mangmang ay may kakayahang gumawa ng ganitong klaseng hakbang. You bitch! Mabilis na itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay, handang ihampas ang isang malakas na sampal sa mukha ni Elena. Pumikit si Elena, hinihintay ang sakit. Ngunit bago pa tumama ang kamay ni Ricardo, isang tinig ang pumutol sa tensyon mula sa may hagdanan. Subukan mong saktan si Mama at hinding-hindi mo na ako makikita kahit kailan. Si Angel. Nakatayo ang kanilang anak sa may bukana ng kusina. Hawak ang kanyang cellphone na tila ba nire-record ang lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may halong puot para sa kanyang ama. Bumagsak ang kamay ni Ricardo. Tumingin siya sa kanyang anak, pagkatapos ay kay Elena. Ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, ang lumabas sa kanyang bibig ay isang sumpa na puno ng lason. Sige, umalis kayo. Magsama kayong dalawa sa hirap. Tingnan natin kung saan kayo dadalhin ng pride ninyo. Mabulok kayo sa kalsada. Tumalikod si Ricardo at mabilis na lumabas ng bahay. Ang tunog ng kanyang mamahaling sasakyan na humaharurot palayo ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Naiwan si Elena sa gitna ng kusina. Ang amoy ng adobo ay nanatili pa rin, ngunit hindi na ito amoy ng tahanan. Ito ay amoy na lamang ng isang alaala na kailangan ng ibaon. Lumapit si Angel sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Doon, sa bisig ng kanyang anak, doon lamang hinayaan ni Elena na pumatak ang isang butil ng luha. Isang butil para sa 10 taon ng pagtitiis. Isang butil para sa pusong dinurog at muling pinagtagpi. Napatingin si Elena sa lumang makina ng pananahi na nasa sulok ng silid, ang tanging bagay na hindi nakuha ni Ricardo sa kanyang pagkatao. Ang mga daliri ni Elena, na kanina lang ay nanginginig sa takot, ay dahan-dahang humawak
sa malamig na bakal ng makina. Ano na ang mangyayari sa amin bukas? Saan kami pupunta sa gitna ng gabing ito? Kaya ko bang itayo ang isang bagong buhay mula sa mga retaso ng aking nadurog na pangarap? Hindi pa man natutuyo ang luhang pumatak sa pisngi ni Elena, ay narinig na niya ang mabibigat na hakbang sa pasilyo. Hindi yun ang yabag ni Ricardo. Ang tunog na yon ay mas mapang-api, mas mayabang at tila bawat tapak ay nagiiwan ng lamat sa sahig ng mansyon. Pumasok sa kusina si Doña Consolacion. Suot nito ang kanyang kulay ubing terno na tila ba galing sa isang mahalagang pagtitipon, habang ang mga diamante sa kanyang leeg at tenga ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier na tila nanunuya sa abang kalagayan ni Elena. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na pumatay sa bango ng adobong. Kanina lang ay masarap sa pang-amoy. Para kay Elena, ang biyenan niya ang tunay na arkitekto ng kanyang 10 taong pagdurusa. Anong eksena ito, Elena? Ang boses ng matanda ay matalim, tila isang kuko na kinakalos sa pisara. Inilibot nito ang tingin sa mga kalat na litrato sa mesa at sa basang sahig. Naririnig ko ang sigawan ninyo hanggang sa aking silid. Bakit mo binabastos ang anak ko sa sarili niyang pamamahay? Hindi ko siya binabastos, ma. Mahinang sagot ni Elena habang sinusubukang punasan ang kanyang mga mata. Ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko at ang anak ko. Isang nakatutulig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Consolacion. Lumapit siya sa mesa at gamit ang dulo ng kanyang daliri na may mahabang kuko, tinabig niya ang isa sa mga litrato ni Ricardo at ng kanyang kirida. Ito ba? Ang mga larawang ito? Elena, huwag kang magpanggap na santa. Ang lalaki ay sadyang naghahanap ng ibang putahe kapag ang hinahain sa kanya sa bahay ay laging matabang at walang lasa. Kung naging mabuti kang asawa, kung natutunan mong ayusin ang sarili mo at hindi magmukhang katulong araw-araw, sa tingin mo ba ay titingin si Ricardo sa iba? Ramdam ni Elena ang pananariwa ng sugat sa kanyang puso. Ang bawat salita ng biyenan ay tila asin na ibinubuhos sa isang bukas na hiwa. Ito ang lason na kinakain niya araw-araw sa loob ng isang dekada. Ang sisisihin siya sa kasalanan ng asawa. So, kasalanan ko pa po na nagtaksil siya? Kasalanan ko na niloko niya ang pamilyang ito? Ang boses ni Elena ay nanginginig na sa halo-halong pait at galit. Listen to me, you ungrateful woman. Hakbang ni Doña Consolacion palapit. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo kay Elena. Dapat kang magpasalamat dahil pinatira ka namin sa marangyang bahay na ito. Isang hamak na anak ng sastre, kinuha mula sa putikan at binihisan. Akala mo ba ay tatagal ka sa mundong ito nang wala ang apelyido namin? You are nothing without the Villamayor name. Isang basura na walang mapupuntahan. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Elena ang isang maliit at malamig na kamay na pumatong sa kanyang palad. Si Angel. Ang kanyang anak ay tahimik na nakaupo. Ang mga daliri nito ay mahigpit na humawak sa kamay ng ina, isang piping pangako na hindi ito aalis sa kanyang tabi. Ang init ng kamay na yon ay nagbigay kay Elena ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang yaman. Pinisil niya pabalik ang kamay ng anak. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang lihim na usapan ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Hindi ko kailangan ng apelyido ninyo para maging tao, ma. Diretsong sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay wala ng takot. At tungkol kay Samantha, alam ko na kung sino siya. Alam ko na kung saan siya nanggaling. Kaya huwag ninyong isipin na magugulat pa ako sa kahit anong dumi na ilabas ninyo. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Doña Consolacion sa pagbanggit ni Elena sa pangalan ng Kerida. May kung anong takot na kumislap sa mga mata ng matanda, ngunit mabilis din itong napalitan ng mas matinding puot. Isang lihim ang tila nakalutang sa hangin, isang katotohanang matagal nang itinatago ng pamilya
Villamayor na tila alam na ni Elena. Talagang mapangahas ka na. Bulong ni Doña Consolacion. Ang kanyang tinig ay naging malamig na tila yelo. Akala mo ba ay ganoon lang kadaling umalis dito? Akala mo ba ay hahayaan kitang isama ang apo ko? Anak ko si Angel. Kasama ko siyang aalis. Matigas na sagot ni Elena. Lumapit ang matanda kay Angel at hinawakan ang balikat ng bata. Ngunit mabilis na humarang si Elena. Ang pagitan ng dalawang babae ay naging isang medan ng digmaan. Huwag mong kalimutan, Elena. Ang banta ni Doña Consolacion ay tila isang sumpa na binitawan sa gitna ng gabi. Hawak namin ang pinakamagagaling na abogado sa bansa. May pera kami. May kapangyarihan kami. Ikaw? Wala kang trabaho, wala kang pera, wala kang kahit na ano. Sa isang pitik ko lang, mapapatunayan ko sa korte na hindi ka karapat-dapat na maging ina. Kukunin namin si Angel sa'yo at hinding-hindi mo na siya makikita kahit anino niya. Maiiwan kang mag-isa sa kalsada habang ang anak mo ay lumalaking kinamumuhian ka. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Elena. Ang takot na mawala ang kanyang anak, ang tanging bagay na hindi niya kayang batahin. Napatingin siya kay Angel, na ngayon ay nakayakap na sa kanyang baywang, nanginginig sa takot. Kaya bago mo isara ang pinto ng mansyong ito, pag-isipan mong mabuti, Elena. Pagpapatuloy ng matanda, may bakas ng tagumpay sa kanyang boses. Ang pag-alis mo ay nangangahulugan ng habambuhay na pangungulila sa iyong anak. Kaya mo bang mabuhay nang alam mong ang anak mo ay nasa piling ng babaeng ipinalit ni Ricardo sa iyo? Naiwang nakatayo si Elena sa gitna ng kusina habang ang boses ng kanyang biyenan ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanyang isipan. Ang kalayaan na kanina lang ay abot tanaw na niya, ay tila muling naging isang malayo at madilim na pangarap. Kaya ko bang isakripisyo ang sarili kong kaligayahan para lang hindi mawalay sa aking anak? O may iba pa bang paraan para talunin ang mga higanting ito na nais kumuha ng lahat mula sa akin? Iwanan mo ang lahat ng gamit na binili ng pera ng mga Villamayor. Wala kang itatira, Elena. Kahit ang damit na suot mo, kung tutuusin, ay utang mo sa amin. Wala kang dadalhin, kundi ang sarili mong balat. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang hatol ng kamatayan habang nakatayo ito sa gitna ng marangyang sala. Pinapanood si Elena na dahan-dahang umaakyat sa grand staircase ng mansyon. Ang bawat hakbang ni Elena ay tila pag-akyat sa isang bundok ng tinik. Sa bawat baitang, naaalala niya ang bawat araw na ginugol niya sa pagpapakintab ng mga pasamanong ito, sa pag-aayos ng mga kurtinang tila mga gintong tanikala na gumagapos sa kanyang kaluluwa. Pumasok si Elena sa kanyang silid, ang silid na naging saksi sa kanyang mga gabing puno ng hikbi habang hinihintay ang asawang hindi dumarating. Hindi niya binuksan ang kanyang jewelry box na puno ng mga diamante at perlas. Hindi niya ginalaw ang mga designer bag na nakahanay sa kanyang walk-in closet. Ang mga yon ay hindi sa kanya. Ang mga yon ay mga premyo sa kanyang pananahimik, mga bayad sa kanyang pagiging martir. Naglakad siya patungo sa pinakasulok ng silid, sa likod ng isang makapal na velvet na tabing. Doon, nakatago ang isang lumang makina ng pananahi. Ang kulay nito ay kupas na. May mga gasgas ang bakal, at ang kahoy na patungan ay medyo bulok na sa gilid. Ngunit sa paningin ni Elena, ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mansyon. Ito ang makinang ginamit ng kanyang ina para mapagtapos siya ng pag-aaral. Ang makinang naging takbuhan niya tuwing gabi kapag hindi siya makatulog sa bigat ng problema. Ito ang kanyang kaluluwa. Dahan-dahang hinaplos ni Elena ang malamig na gulong ng makina. Ramdam niya ang bawat ukit at bawat peklat ng bakal sa kanyang mga palad. Ang tunog ng marahang pag-ikot nito ay tila isang bulong ng pag-asa na nagmumula sa kabilang buhay, mula sa kanyang ina na tila nagsasabing, "Bangon anak, may lakas ka." "Ma, handa na po ako," bulong ni Angel mula sa pinto. Bit-bit ng bata ang isang maliit na backpack
na naglalaman lamang ng kanyang mga aklat at ilang pirasong damit. Walang bakas ng panghihinayang sa mukha ng bata sa pag-iwan sa karangyaan. Ang nakikita lamang ni Elena ay ang determinasyon sa mga mata nito. "Tulungan mo ako, Angel," sabi ni Elena. Sabay nilang binuhat ang mabigat na makina. Bawat pulgada ng paglipat nito ay tila paghila sa bigat ng kanilang nakaraan. Ang tunog ng pagkaskas ng kahoy sa makinis na sahig ay tila isang malungkot na paalam sa bahay na hindi kailanman naging tahanan. Habang pababa sila ng hagdan, nakita ni Elena ang kanyang biyena na nakataas ang kilay, tila diring-diri sa nakikitang lumang kagamitan. Iyan lang ang kukunin mo sa lahat ng yaman dito? Isang pirasong basura?" Hindi tumigil si Elena. Hindi siya lumingon. "Ang basurang ito ang magpapakain sa amin, Ma. Mas malinis ito kaysa sa anumang yaman ninyo na nabahiran ng kasinungalingan." Pagdating sa malaking pinto ng mansyon, huminto ang mundo ni Elena. Ang hangin sa labas ay malamig. Nagbabadya ang ulan. Ngunit para sa kanya, iyon ang unang pagkakataon na makakalanghap siya ng hangin na walang halong lason. Ngunit bago pa siya makahakbang palabas, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng mas bata, mas makinis ang balat, at suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay. Si Samantha. Hawak ni Samantha ang isang gintong susi, ang susi ng mansyon. Naglakad siya palapit kay Elena na may mapanguyam ng ngiti. Ang tunog ng kanyang high heels sa semento ay tila mga hudyat ng isang bagong pananakop. "Hi, Elena," bati ni Samantha. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng kamandag. Ang sabi ni Ricardo, "Kailangan mo na raw umalis dahil darating na ang mga bagong gamit ko. Pero mukhang naunahan mo na ako sa pag-iimpake. At ano yan? Isang antik na makina? Bagay nga yan sa'yo. Pang sinauna, pang nakaraan." Nanatiling matatag si Elena kahit na nararamdaman niya ang panginginig ng mga kamay ni Angel na nakakapit sa kanyang braso. Tiningnan niya si Samantha mula ulo hanggang paa. Ang babaeng ito ang pumatay sa kanyang pangarap na pamilya. Ngunit ngayon, wala na siyang nararamdamang galit, tanging awa na lamang para sa susunod na biktima ng mga Villamayor. "Ang susi na hawak mo, Samantha," simula ni Elena. Ang kanyang boses ay malalim at malamig. "Hindi lang yan susi ng bahay, susi rin yan ng kulungan. Magpakasaya ka sa loob habang ako ay malaya na sa labas." Tumalikod si Elena at sinimulang itulak ang kanyang makina palabas ng gate. Ngunit huminto si Samantha at may binulong na nagpatigil sa tibok ng puso ni Elena. "Akala mo ba ay ganoon lang kadali? Hindi mo pa ba alam, Elena? Ang mansyong ito, ang lupang ito, ay isinanla na ni Ricardo noong nakaraang linggo sa pangalan ko. Wala ka nang babalikan dahil wala ka nang pag-aari kahit isang sentimo." Napako si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang lupang ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang, ang tanging alaala ng kanyang pinagmulan. Paanong napunta yon sa kamay ng Kerida ng kanyang asawa? Kaya ko bang bawiin ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa akin sa aking mga magulang? O tuluyan na ba akong mabubura sa kasaysayan ng sarili kong lupain? Ang amoy ng nabubulok na basura, ang singaw ng kanal, at ang malapot na halumigmig ng gabi sa tondo ay tila isang malakas na sampal sa nagigising na diwa ni Elena. "Dito na ba tayo titira, Ma?" Ang boses ni Angel ay maliit, nanginginig, at puno ng kawalang katiyakan habang nakatitig sa tila nabubulok na pintuan ng isang maliit na paupahang silid. Hindi agad nakasagot si Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutubuan ng mga tinik, tuyong-tuyo at mahapdi. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Ang semento ay may mga lamat na tila mga sugat sa balat ng gusali. Ang bintana ay tinitigasan na ng kalawang at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pundidong bumbilya
Sa labas na kumukurap-kurap, tila isang pusong naghihingalo. Ito ang kabaligtaran ng kanyang buhay sa loob ng 10 taon. Wala rito ang mga malalambot na carpet, ang aircon na nagbibigay ng komportableng ginaw, o ang mga katulong na handang sumunod sa bawat utos. Dito, ang tanging maririnig ay ang sigawan ng mga kapitbahay, ang ugong ng mga motor sa labas, at ang tunog ng mga daga na nagkakarambola sa loob ng mga dingding. Sandali lang ito, anak, bulong ni Elena, bagaman hindi niya alam kung sino ang kinakausap niya. Si Angel ba o ang sarili niyang nadudurog na loob? Magiging maayos din ang lahat, basta magkasama tayo. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang lumang makina sa gitna ng maliit na silid. Ang tunog ng pagtama ng bakal ng makina sa sahig na plywood ay lumikha ng isang mabigat at tuyot na ingay na tila ba sumusumbat sa kanya. Hinaplos niya ang kanyang mga palad na ngayon ay may mga paltos na dahil sa pagbubuhat. Ang mga kamay na dati ay puro mamahaling lotion lang ang hawak, ngayon ay amoy kalawang at alikabok na. Ramdam ni Elena ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban sa hangin na amoy amag. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na dingding. Naalala niya ang sinabi ni Samantha tungkol sa kanyang lupa. Ang lupang yon, ang tanging koneksyon niya sa kanyang mga magulang, ang lupang pinangarap niyang ipamana rin kay Angel. Paanong nagawa ni Ricardo na ipagpalit ang kanyang kasaysayan para sa isang bagong kirida? Ma, huwag ka nang umiyak, sabi ni Angel habang dahan-dahang pinupunasan ng isang butil ng luhang hindi namamalayang pumatak sa pisngi ni Elena. I'll help you. I can work, Ma. Hindi ko na kailangang mag-college muna. No! Mabilis na sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Mag-aaral ka, Angel. Iyon ang tanging paraan para hindi tayo manatili dito. Iyon ang huling bagay na hindi nila makukuha sa atin, ang kinabukasan mo. Ginamit ni Elena ang dulo ng kanyang luma at kupas na kurtina para latagan ang matigas na sahig. Doon sila nahiga ng kanyang anak, magkayakap sa ilalim ng isang manipis na kumot. Ang ingay ng paligid ay unti-unting naging isang malungkot na oyayi. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa atensyon ni Elena. Ang kaluskos ng papel sa ilalim ng pinto. Dahan-dahan na siyang tumayo. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay dumaraing sa pagod. Pinulot niya ang isang puting envelope na dahan-dahang isiningit mula sa labas. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging ang logo lamang ng isang kilalang law firm na madalas gamitin ng mga Villamayor. Nang buksan niya ang liham sa ilalim ng malamlam na ilaw, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elena. Ang mga salita sa papel ay tila mga tuka ng buitre na bumubutas sa kanyang puso. Isang opisyal na demanda mula kay Ricardo. Petition para sa ganap na kustodiya ni Angel. Ang rason? Financial instability and unfit living environment of the mother. Ginamit ni Ricardo ang mismong kahirapan na idinulot niya kay Elena para patunayan na wala siyang karapatang maging ina. Napahawak si Elena sa kanyang bibig para pigilan ang isang malakas na sigaw. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at muli siyang napaluhod sa tabi ng kanyang makina. Ang bawat salita sa liham ay tila isang tanikala na unti-unting humihigpit sa kanyang leeg. Paanong lalaban ang isang babaeng walang pera, walang bahay, at walang makapangyarihang pangalan laban sa isang pamilyang kayang bilhin, pati ang hustisya? Kaya ko bang protektahan ang aking anak kung ang mismong mundong ginagalawan ko ay pilit kaming pinaghihiwalay? Tila isang tibok ng pusong, matagal nang nanahimik ang bawat marahang ikot ng gulong ng makinang ito sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng maliit at masikip na silid sa tondo, kung saan ang tanging liwanag ay ang malamlam na sinag ng buwan na sumisilip sa siwang ng bintana, nakaupo si Elena
sa harap ng kanyang kaisa-isang kayamanan. Sa kanyang paanan, nakalapag ang puting sobre ng demanda, isang paalala ng lason na nais kumitil sa kanyang karapatan bilang ina. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang piraso ng telang koton, luma at may mantsa. Ngunit sa paningin ni Elena, ito ang kanyang magiging sandata. Dahan-dahan niyang inikot ang gulong. Ang bakal ay malamig, amoy langis at kalawang. Ngunit ang bawat paggalaw nito ay nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na mga daliri. Ramdam niya ang bahagyang pag-uga ng sahig habang tumatama ang karayom sa tela. Ang tunog ng pagtagos ng bakal sa bawat hibla ay tila isang maingat na awit na bumabasag sa nakabubulag na katahimikan ng gabi. Ang bawat tahi ay tila isang piping panalangin. Ang bawat direksyon ng sinulid ay tila isang pagtatangka na pagtagpi-tagpiin ang kanyang nadurog na dangal. Sa bawat pag-apak niya sa pedal, naaalala niya ang bawat sampal ng salita ni Ricardo, ang bawat pang-aalipusta ni Doña Consolacion, at ang mapang-uyam na ngiti ni Samantha. Ngunit sa halip na luha, ang lumalabas sa kanyang mga mata ay ang ningas ng determinasyon. Hindi ko hahayaang makuha nila si Angel. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na binitawan sa harap ng altar ng kahirapan. Kahit anong tahi, kahit anong hirap, itatayo ko ang buhay na ito. Isang pirasong retaso ang kanyang binubuo, isang maliit na pitaka para kay Angel. Kahit wala silang pera, nais niyang maramdaman ng kanyang anak na mayroon silang dignidad. Ang kanyang mga daliri na dati ay pinalalamutian ng mga mamahaling singsing, ngayon ay may mga bakas na ng dugo mula sa mga tusok ng karayom na hindi niya sinasadyang mabitawan dahil sa pagod. Ngunit hindi siya huminto. Sa bawat patak ng dugo sa tela, tila lalong tumitibay ang kanyang loob. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang isang mahina ngunit matigas na katok sa pintuan. Tumigil ang pag-ikot ng makina. Ang tunog ng bakal na huminto sa paggalaw ay tila isang babala. Tumingin si Elena sa kanyang anak na mahimbing na natutulog sa sulok. Yakap ang kanyang backpack. Maingat siyang tumayo. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila humihingi ng pahinga. Ngunit ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok. Sino ang darating sa ganitong oras? Si Ricardo ba ito? Dala ang kanyang mga tauhan para agawin si Angel. O baka mga espiya ni Samantha na nais siyang lalong ibaon sa putikan. Dahan-dahang lumapit si Elena sa pinto. Hawak niya ang isang gunting na pangtela, ang tanging bagay na kaya niyang gamitin bilang proteksyon. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kalawanging lock ng pinto. Sino yan? Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng takot at pagbabanta. Walang sumagot sa loob ng ilang segundo. Tanging ang ingay ng mga sasakyan sa malayo at ang pag-aspas ng hangin sa labas ang maririnig. Pagkatapos, muling narinig ang katok. Mas matapang, mas mapilit. Aling Elena, huwag kang matakot. Ako ito, si Mang Isko, ang nakatira sa kabilang kanto. Binuksan ni Elena ang pinto ng bahagya. Tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki. Balat sibuyas ang mukha sa dami ng kulubot. Suot ang isang kupas na kamiseta. Ang kanyang mga mata ay malungkot, ngunit may bakas ng kabutihan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na supot ng tinapay at isang lumang lampasoong mukhang gawa sa mamahaling seda. Narinig ko ang yak ng makina mo kanina pa. Simula ng matanda habang iniabot ang supot. Matagal na akong hindi nakakarinig ng ganyang tunog dito. Ang tunog ng isang taong nananahi ng kanyang pag-asa. Tumingin si Elena sa matanda at sa unang pagkakataon, mula nang lisanin niya ang mansyon, nakaramdam siya ng isang klase ng init na hindi nanggagaling sa galit. Ngunit sino ba talaga si Mang Isko? At bakit tila alam niya ang bigat na dala ng bawat tahi ni Elena? Kaya ko bang magtiwala sa isang estranghero sa gitna ng mundong puro panloloko ang ipinakita sa akin? O ang pagdating ba ni Mang Isko ay isang bagong simula o isa pang bitag
na inihanda ng tadhana. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang pinto, sapat lamang upang makita ang anyo ng matandang lalaki sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo. Ang amoy ng mainit na pandesal ay humalo sa malansang simoy ng hangin sa labas. Isang munting karangyaan sa gitna ng kanilang paghihikahos. "Pasensya ka na, Aling Elena." Ang boses ni Mang Isko ay mahina, tila tuyong dahon na hinihipan ng hangin. "Nakita ko ang ilaw mo at narinig ko ang himig ng iyong makina. Hindi ko mapigilang lumapit. Matagal na rin kasi mula nang huling may narinig akong nananahi sa paligid na ito." Pinagmasdan ni Elena ang matanda. May mga bakas ng uling sa kanyang mga kuko at ang kanyang kanang kamay ay balot ng isang maduming tela na may bahid ng tuyong dugo. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ang likas na pagiging mapagmalasakit ni Elena ang nanaig. "Nasugatan po kayo, Mang Isko?" tanong niya habang dahan-dahang binubuksan ng mas malawakang pinto. "Pasok po muna kayo. Mayroon akong kaunting alcohol at bulak dito." Naupo ang matanda sa isang silyang kahoy na tila anumang oras ay bibigay na. Inilibot niya ang tingin sa maliit na silid at nang dumapo ang kanyang mga mata sa lumang makina ni Elena, tila may kislap ng gunitang nagliwanag sa kanyang malulungkot na mata. "Isang singer na depadyak," bulong ni Mang Isko habang nilalapitan ni Elena para linisin ang kanyang sugat. "Ang makinang yan, Aling Elena, ay hindi lang basta bakal. May memorya ang bawat gear niyan. Nakikilala niya ng bawat bigat ng paa na tumatapak sa kanyang pedal." "Mana ko po ito sa nanay ko," sagot ni Elena habang maingat na pinupunasan ang sugat sa palad ng matanda. Isang malalim na hiwa ito, tila nakuha mula sa matalas na yero o lata. "Ito na lang po ang natitira sa akin. Huwag mong hamakin ang hawak mo ngayon," muling sabi ni Mang Isko. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Elena. "Dati akong sastre sa isang malaking patahian sa eskolta bago nasunog ang lahat sa buhay ko. Ang tela, Elena, ay parang tao. May mga telang madaling mapunit, pero may mga telang kahit gaano kaluma, kapag hinawakan ng tamang kamay, ay nagiging obra maestra. Ang kailangan mo lang ay huwag pilitin ang hibla. Hayaan mong ang sinulid ang magdikta ng direksyon." Ang mga salita ni Mang Isko ay tila isang haplos sa naguguluhan at natatakot na puso ni Elena. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, ang estrangherong ito na puno rin ng sariling sugat ay nagbigay sa kanya ng isang aral na hindi kailanman naituro sa loob ng marangyang mansyon ni Ricardo. Nabalik lamang sila sa katotohanan nang biglang magliwanag ang maliit na telebisyon ni Angel na naiwang nakabukas ng mahina ang volume. Isang news flash ang bumungad sa screen na nagpatahimik sa buong silid. Sa iba pang balita, ang higanteng kumpanya ng real estate na Villamayor Holdings ay nahaharap ngayon sa isang malaking krisis sa pananalapi matapos ang sunod-sunod na pagkansela ng mga investors. Anunsyo ng news anchor. Ayon sa mga source, ang mga maling desisyon sa marketing at ang paglulunsad ng mga proyektong walang sapat na pag-aaral sa ilalim ng bagong consultant na si Samantha Lopez ang itinuturong dahilan ng pagbulusok ng stocks ng kumpanya. Nakita ni Elena ang mukha ni Ricardo sa screen, mukhang pagod, balisa at pilit na umiiwas sa mga kamera ng mga reporter. Sa likod niya ay si Samantha na kahit anong kapal ng makeup ay hindi maitago ang takot sa kanyang mga mata. "Grabe na to," bulong ni Angel na nagising dahil sa ingay. "Ma, tignan mo. Nalulugi na sila." Nakaramdam si Elena ng isang kakaibang emosyon. Hindi ito kagalakan sa kapahamakan ng iba, kundi isang malamig na pagtanggap na ang gulong ng tadhana ay nagsisimula na ngang umikot. Ang mansyon, ang yaman, at ang lupang kinuha nila sa kanya. Ang lahat ng iyon ay nakatuntong pala sa isang pundasyong gawa sa buhangin. Ngunit ang kasunod na balita ang tunay na nagpalamig sa dugo ni Elena. Dahil sa krisis na ito,
Inanunsyo ni Ricardo Villamayor na ilalagay sa public auction ang ilang ari-arian ng pamilya, kabilang na ang mga lupain sa probinsya at ang mismong mansyon kung saan sila naninirahan upang mabayaran ang mga nagkakagulong utang ng kumpanya. Nabitawan ni Elena ang hawak na bulak. Ang lupa ng kanyang mga magulang, ang lupang isinanla ni Ricardo kay Samantha. Kung maibebenta yon sa auction, mawawala na ang huling pag-asa niyang mabawi ang kanyang nakaraan. Napatingin siya kay Mang Isko, pagkatapos ay sa kanyang makina. Ang oras ay hindi na niya kakampi. Sa gitna ng pagbagsak ni Ricardo, tila mas lalong naging delikado ang sitwasyon ni Elena. Paano ko maililigtas ang kaisa-isang alaalang natitira sa aking pamilya kung ang mismong kalaban ko ay naghihingalo na at handang manunog ng lahat para lang makaligtas? May puwang pa ba ang isang hamak na mananahi sa gitna ng digmaan ng mga higanteng guguho? Ang bawat barya sa ibabaw ng maliit at maduming mesa ay tila mga huling patak ng dugo mula sa isang pusong naghihingalo. Bilang ni Elena ang bawat sentimo, 28 piso. Kulang pa para sa 1 kilong bigas at lalong kulang para sa pangarap niyang mabawi ang kanyang buhay. Sa sulok, nakikita niya si Angel na pilit iniinom ang huling patak ng tubig sa baso para lamang malimutan ang kumakalam na sikmura. Isang matinding hapdi ang gumuguhit sa dibdib ni Elena. Hindi ito hapdi ng sugat, kundi hapdi ng isang ina na nakikitang unti-unting namamatay ang ningning sa mga mata ng kanyang anak dahil sa kahirapan. Ang dating prinsesa ng mansyon, ngayon ay tila isang aninong tuyot sa init ng tondo. "Ma, okay lang po ako," bulong ni Angel na tila nababasa ang isipan ng ina. "Don't worry, hindi pa naman ako ganoon kagutom." Ngunit alam ni Elena na nagsisinungaling ang bata. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig ang isang malakas na katok sa kanilang pintuan. Hindi ito ang mahinahong katok ni Mang Isko, kundi isang katok na puno ng pagmamadali at kaba. Nang buksan ni Elena ang pinto, tumambad sa kanya si Aling Divina, ang kanilang kapitbahay na tila ba hiningal sa pagtakbo. Hawak nito ang isang plastik na naglalaman ng isang kulay rosas na tela na punit-punit ang laylayan. "Mareng Elena, tulong!" Halos maiyak na sabi ni Aling Divina. "Ang anak kong si Nene, JS prom na nila bukas. Ang binili naming gown sa ukay-ukay, nasabit sa tricycle kanina. Wasak ang ilalim. Wala na kaming pambili ng bago. Sabi ni Mang Isko, ikaw lang daw ang makakagawa ng milagro dito." Tumingin si Elena sa tela. Mura ang klase nito, manipis, at ang pagkakapunit ay tila ba imposible nang ayusin ng hindi nahahalata. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Mang Isko, huwag pilitin ang hibla, hayaang ang sinulid ang magdikta. "Papasok po kayo, Aling Divina," sabi ni Elena. Isang kakaibang kaba at excitement ang dinaloy sa kanyang mga ugat. Ito na ang pagkakataon. Inilapag niya ang gown sa kanyang lumang makina. Gamit ang mga ritasong seda na ibinigay ni Mang Isko noong nakaraang gabi, sinimulan ni Elena ang kanyang mahika. Hindi niya lang tinahian ng punit. Dinagdagan niya ito ng mga disenyo ng mga bulaklak na gawa sa tumpok-tumpok na tela, mga petals na tila bakusang namumukadkad mula sa nasirang bahagi ng gown. Ang tunog ng pag-ikot ng makina ay naging isang mabilis at masayang ritmo sa loob ng silid. Ang bawat apak ni Elena sa pedal ay tila ba isang hakbang palayo sa kahirapan. Nawala ang gutom, nawala ang pagod. Ang tanging nakikita niya ay ang pagbabago ng isang basurang tela tungo sa isang obrang karapat-dapat sa isang reyna. Dahan-dahang lumapit si Angel at pinanood ang bawat galaw ng mga kamay ng kanyang ina. "Ma, it's beautiful. It's not just a fix, it's a masterpiece." Nang matapos ang gabi, ang simpleng pink gown ay naging isang engkantadang kasuotan. Ang mga punit ay hindi na makikita, napalitan ng isang eleganteng cascading floral design na tila ba sadya para sa isang anak mayaman. Kinaumagahan, nang isuot ni Nene ang gown,
Sa tapat ng kanilang bahay, nagtipon ang mga kapitbahay, ang mga tsismosa sa kanto, ang mga batang naglalaro sa kalsada, pati na ang mga dumadaang tricycle driver ay napahinto. Ang tunog ng mga bulong ng paghanga ay tila ba musika sa pandinig ni Elena. Grabe, Maring Elena, ang galing mo! Bulalas ni Aling Divina habang nag-aabot ng 500 piso. Ang unang perang kinita ni Elena mula sa sariling pawis. Para kang diwata ng pananahi. Sa gitna ng katuwaan, isang binatilyo sa gilid ang kinuha ang kanyang luma, ngunit gumaganang cellphone. Itinapat niya ang kamera kay Nene at kay Elena na nakatayo sa tabi ng kanyang makina. Solid to, Nay Elena. I-upload ko to sa TikTok. Siguradong mag-viral ang galing mo. Sabi ng binatilyo habang mabilis na pinipindot ang screen ng kanyang telepono. Hindi na pinansin ni Elena ang sinabi ng bata. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang 500 pisong hawak niya na sapat na para sa isang masarap na hapunan para kay Angel. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang malamig at tahimik na opisina, ang liwanag ng isang smartphone ay tumama sa mukha ni Samantha. Habang nag-i-scroll sa kanyang feed para takasan ang stress ng naluluging kumpanya, biglang huminto ang kanyang mga daliri. Ang video ng isang marungis na silid sa tondo, ang tunog ng isang lumang makina, at ang mukha ni Elena na kahit walang makeup ay nagniningning sa tagumpay habang hinahawakan ang isang napakagandang gown. Elena, bulong ni Samantha, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa case ng kanyang mahal na telepono. Akala ko ba ay nabulok ka na sa basura? Paanong ang isang tulad mo ay nagagawa pa ring gumawa ng ganito? Isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Samantha. Hindi siya papayag na ang babaeng itinapon na nila ay muling makabangon. Lalo na't ang disenyo sa video ay tila mas maganda pa sa kahit anong inilunsad niya sa Villamayor Holdings. Kaya ko bang panindigan ang tagumpay na ito kung ang bawat hakbang ko ay sinusundan na pala ng mga matang nagnanais na muli akong hilahin pababa? Ang unang obrang ito ba ay susi sa aking paglaya o isang paanyaya para sa mas matinding panganib? Burahin mo ang ngiting iyan sa mukha niya. Gusto kong makita siyang gumagapang pabalik sa putikan kung saan siya nanggaling. Siguraduhin mong wala siyang matitirang kahit isang hibla ng sinulid na magagamit niya. Gawin mong abo ang lahat ng pangarap niya. Ang boses ni Samantha ay tila isang malamig na bulong ng demonyo habang nakatitig siya sa screen ng kanyang telepono. Ang liwanag ng gabi sa kanyang penthouse ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang klaseng puot na hindi kayang takpan ng kahit ano nung ganda. Sa kanya, ang bawat tagumpay ni Elena ay isang sampal sa kanyang mukha. Hindi siya papayag na ang babaeng itinapon na niya ay maging usap-usapan sa galing, lalo na't ang bawat tahi ni Elena ay nagpapaalala sa lahat kung gaano siya kawalang kwenta kumpara sa legal na asawa ni Ricardo. Habang nagpapakasasa si Samantha sa kanyang plano, si Elena naman ay abala sa loob ng kanyang maliit na silid. Ang tunog ng kanyang makina ay tila isang masiglang tibok ng puso sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakapaligid sa kanya ang ilang mga order mula sa mga kapitbahay, mga simpleng pantalon na kailangang i-alter, mga damit na kailangang kumpunihin. Sa kanyang tabi, ang isang maliit na alkansiyang lata ay dahan-dahan nang bumibigat. Bawat barya roon ay nakalaan para sa nalalapit na bayarin sa eskwelahan ni Angel. Kaunti na lang, anak, bulong ni Elena sa sarili habang maingat na itinatahi ang isang laylayan. Ang pagod sa kanyang mga balikat ay tila nawawala tuwing naiisip niya ang nangiti ni Angel kapag nakabalik na ito sa pag-aaral. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang winasak ng isang marahas na tunog ng pagbagsak ng pinto. Hindi ito katok. Ito ay ang tunog ng kahoy na pilit na binabasag. 3 lalaking amoy alak at may mga takip sa mukha ang biglang pumasok sa loob.
Bago pa man makasigaw si Elena, mabilis na sinunggaban ng isa ang kanyang mga tela. Ang tunog ng pagkapunit ng seda at cotton ay tila mga huling hininga ng kanyang mga pangarap. Isang lalaki naman ang kumuha ng isang bote ng itim na tinta at walang awang ibinuhos ito sa lahat ng kanyang natapos na gawa. "Wag! Parang awa ninyo!" Pagmamakaawa ni Elena, pilit niyang niyayakap ang kanyang lumang makina. "Kunin niyo na ang lahat, wag lang ang makinang ito." Isang malakas na tulak ang tumama sa kanyang balikat, dahilan upang mapaupo siya sa matigas na semento. Pinanood niya ng may kasamang hapis ang pagbagsak ng kanyang makina sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa semento ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Tumawa ang mga lalaki bago mabilis na lumabas, iniwan ang silid na tila dinaanan ng isang malakas na bagyo. Naiwan si Elena sa gitna ng pagkawasak. Ang mga telang pinagpuyatan niya ay punit-punit na at puno ng mantsa ng tinta. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos niya ang nasirang makina. Ang bawat patak ng tinta sa sahig ay tila mga itim na luha na kumakatawan sa kanyang kawalan ng pag-asa. Doon siya natagpuan ni Angel, ngunit ang kanyang anak ay hindi tumakbo patungo sa kanya para damayan siya. Nakatayo lang si Angel sa pintuan, ang kanyang mga mata ay mugto at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa matinding lungkot. Hawak ng bata ang kanyang mga gamit sa school, ang mga aklat na tila ba wala ng silbi. "Ma," ang boses ni Angel ay basag, tila isang kristal na unti-unting nadudurog. "Hindi ako pinapasok sa gate kanina," sabi ng guard. Tinawagan daw ni Papa ang admin. Pinahinto na niya ang scholarship ko at binawi na rin niya ang lahat ng bayad para sa semester na ito. Sabi nila, hindi na ako pwedeng pumasok hanggat hindi na babayaran ang lahat ng utang ni Papa sa school. Ang lalamunan ni Elena ay tila sinakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang dobleng dagok na ito, ang pagwasak sa kanyang kabuhayan at ang pagpigil sa kinabukasan ng kanyang anak, ay tila isang malaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pait sa kanyang dila, ang lasa ng kawalang katarungan na tila ba naging bahagi na ng kanyang bawat hininga. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para saktan ka. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Ginamit niya ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa'yo para balikan ako. Tumingin si Elena sa kanyang paligid, sa punit-punit na tela, sa itim na tinta, at sa kanyang nasirang makina. Pagkatapos ay tumingin siya kay Angel. Ang takot sa mga mata ng kanyang anak ay napalitan ng isang klaseng puot na hindi dapat nararamdaman ng isang bata para sa kanyang ama. "Kaya ko bang itayo muli ang lahat kung ang bawat pundasyong sinusubukan kong itatag ay pilit na winawasak ng mga taong dapat ay nagprotekta sa amin? Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina kung ang tanging pag-asa niya ay unti-unti nang nilalamon ng dilim ng nakaraan?" Mukha kang basurang nanggaling sa imburnal, Elena. Sa tingin mo ba, sa hitsura mong yan, ay may makikinig sa iyo sa kumpanyang ito? "You are an eyesore to my success." Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa centralized aircon ng kanyang malawak at marangyang opisina sa tuktok ng Villa Mayor Holdings. Nakasandal siya sa kanyang mamahaling leather chair habang ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang makinis na mukha na tila ba walang bahid ng kasalanan. Ang lalaking ito nakakasira lang ng kinabukasan ng sariling anak. Sa harap niya, nakatayo si Elena. Ang kanyang suot na bestido ay kupas na. May mga mantsa pa ng itim na tinta sa kanyang mga laylayan mula sa pananabutahe kagabi. Ang kanyang mga kuko ay may mga itim na marka at ang kanyang mukha ay maputla dahil sa puyat at gutom. Ngunit sa likod ng pagod na anyong iyon, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang klaseng tapap na hindi kailanman nakita ni Ricardo noong sila ay nagsasama pa. Ramdam ni Elena ang paninigas ng kanyang mga kalamnan.
Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Ngunit hindi siya naririto para sa sarili niya. Naririto siya para sa bawat luhang pumatak sa mga mata ni Engel nang harangin ito sa pinto ng unibersidad. Hindi ako naririto para sa pera mo, Ricardo. Simula ni Elena, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Bagkus ay malalim at matatag na tila tunog ng malalaking alon na humahampas sa pampang. Naririto ako para itanong sa'yo, paano mo nagagawang matulog sa gabi habang alam mong ang sarili mong dugo at laman ay pinagkakaitan mo ng karapatang mag-aral? Gaano ka na ba kadesperado para gamitin ang bata sa giit nating dalawa? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ricardo. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Elena. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makinis na tiles ay lumilikha ng isang tuyot at mapagmataas na tunog. Karapatan? Elena, sa mundong ito, ang may pera lang ang may karapatan. Binawi ko ang scholarship dahil hindi ko na obligasyong tustusan ng anak ng isang babaeng piniling maging pulubi kaysa maging masunuring asawa. Gusto mo ng tuition? Lumuhod ka. Magmakaawa ka sa harap ko at sabihin mong nagkamali ka. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang kamay. Hindi para manampal, kundi para ilabas ang isang piraso ng telang puno ng mantsa ng tinta. Ang telang sinira ng mga tauhan ni Samantha. Inilapag niya ito sa ibabaw ng malinis at makintab na mahogany desk ni Ricardo. Ang itim na tinta ay unti-unting dumidikit sa mga mamahaling papeles ni Ricardo. Tila isang lason na kumakalat sa kanyang perpektong mundo. Ang tintang yan, Ricardo, ay kasing itim ng kaluluwa ninyo ni Samantha. Bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ng asawa. Akala ninyo ba? Sa pagsira ng aking makina at pagpigil sa pag-aaral ni Angel, ay mapapabagsak ninyo ako? Nagkakamali kayo. Dahil habang may isang hibla pa akong mahahawakan, hinding-hindi ako titigil. Security! Sigaw ni Ricardo, ang kanyang muka ay namumula na sa galit at hiyang nararamdaman dahil sa mga empleyadong nagsisimula ng magbulungan sa labas ng glass walls ng kanyang opisina. Ilabas ang basurang ito at siguraduhin ninyong hindi na siya makakaapak sa kahit anong pag-aari ko. Habang hinihila si Elena ng dalawang malalaking gwardya palabas ng opisina, lumingon siya. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang pagkasira ng mukha ni Ricardo, ang takot na nakatago sa likod ng kanyang galit. Tandaan mo ito, Ricardo Villamayor. Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong floor. Narinig ng lahat ng mga empleyadong kanina pa nakikinig. Ang taong wala nang mawawala, ang pinakamapanganib na kalaban. Ngayong araw, pinatunayan mo lang na hindi ka isang ama. Isa kang duwag na nagtatago sa likod ng yaman mo. Nang maitulak siya palabas ng gusali, sinalubong siya ng matinding init ng araw at ang usok ng kalsada. Nakatayo siya sa gitna ng bangketa, mag-isa, bit-bit ang kanyang nadurog na dangal. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin niya ito, isang boses ng isang lalaki ang narinig niya. Isang boses na tila pamilyar ngunit puno ng awtoridad. Mrs. Villamayor, nakita ko ang gawa mo sa internet. Kailangan nating mag-usap. Ngayon din. Sino ang estrangherong ito na tumatawag sa gitna ng kanyang pinakamadilim na oras? Isa ba itong bagong pagkakataon o isa pang bitag na inihanda ng mga taong nais siyang tuluyang malugmok? Minsan ang pinakamalakas na sigaw ay hindi nanggagaling sa bibig, kundi sa mga matang pagod na sa pagluha pero tumatangging pumikit sa pag-asa. Nakatayo si Elena sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw sa labas ng gusali ng Villamayor Holdings. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin
habang hawak ang cellphone sa kanyang tenga. Ang ingay ng mga busina ng sasakyan at ang init ng semento ay tila naglalaho. Naiwan lamang ang malalim at seryosong boses ng lalaki sa kabilang linya. Sino po sila? Mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay halos lamunin ng hangin. Hindi mahalaga ang pangalan ko sa ngayon, Mrs. Villamayor. Ang mahalaga ay ang nakita ko sa video mo. Mayroon kang mga kamay na marunong magpaamos sa tela. Isang bihirang talento na hindi nabibili ng pera o kapangyarihan. Sagot ng lalaki. Magkita tayo sa lumang kapihan sa tapat ng Quiapo Church. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kaaway. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, wala nang ibang mapupuntahan si Elena. Ang kanyang maliit na silid sa tondo ay tila naging isang alaala ng karahasan at ang Universidad ni Angel ay sarado na para sa kanila. Sumakay siya ng jeep. Ang bawat pag-uga ng sasakyan ay tila ba humihingi ng tawad sa bawat buto sa kanyang katawan. Pagdating sa kapihan, sinalubong siya ng amoy ng barako at ang tunog ng mga tasang nagtatamaan. Sa dulo ng silid, nakita niya si Mang Isko. Ngunit hindi siya mag-isa. Kasama niya ang tatlong babae na pamilyar ang mga mukha, sina Marites, Luming at Sabel. Sila ang mga dating katulong sa mansyon ni Ricardo na tinanggal sa trabaho noong nakaraang buwan dahil sa pagtitipid ni Samantha. Aling Elena! Halos sabay-sabay na bulalas ng tatlo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala at kagalakan. Anong ginagawa ninyo rito? Gulat na tanong ni Elena. Dahan-dahang naupo habang ramdam ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napanood namin ang nangyari, Aling Elena. Simula ni Marites, ang pinakamatanda sa kanila. Alam namin ang ginawa ni Ricardo at ng babaeng iyon sa inyo. Hindi kami makatiis. Habang nandoon kami sa mansyon, nakita namin kung paano mo kami itinuring na pamilya. Ikaw ang nagbayad ng ospital ni Luming. Ikaw ang nagpadala ng pera sa probinsya ni Isabel noong bumagyo. Ngayon, oras na para kami naman ang tumulong. Inilapag ni Luming ang isang malaking balot ng tela sa ibabaw ng mesa. Nang buksan ito ni Elena, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Mga telang seda, chiffon at lace. Mga mamahaling tela na tila ba nanggaling sa pinaka-eksklusibong tindahan. Ito po, ito yung mga itinatagong tela ni Doña Consolacion na hindi niya na ginagamit at balak na niyang itapon dahil daw lumana ang kulay. Bulong ni Luming. Kinuha namin bago kami umalis. Alam naming sa kamay mo, magiging ginto ang mga ito. Hindi nakapagsalita si Elena. Ang init na dumadaloy sa kanyang dibdib ay hindi na nanggagaling sa galit, kundi sa isang wagas na pasasalamat. Sa gitna ng kanyang pagkawala, ang mga taong itinuturing na maliit ng lipunan ang siyang naging kanyang pinakamalaking sandigan. At mayroon pa, Elena. Singit ni Mang Isko, iniaabot ang isang card na may gintong tatak. Iyan ang imbitasyon para sa sulyap ng sinulid, isang prestihiyosong fashion design competition na gaganapin sa susunod na buwan. Ang premyo ay sapat para mabayaran ang lahat ng tuition ni Angel at mabawi ang lupang kinuha sa'yo. Ang lalaking tumawag sa'yo kanina? Siya ang organizer. Gusto niyang sumali ka. Tiningnan ni Elena ang card. Pagkatapos ay ang mga telang nasa harap niya. Ramdam niya ang muling pagkabuhay ng kanyang pangarap. Tila isang apoy na muntik nang mamatay, ngunit muling nagniningas dahil sa ihip ng hangin. Ngunit sa gitna ng pag-asang ito, isang anino ang bumalot sa kanyang isipan. Pero ang makina ko, nasira nila. Malungkot na sabi ni Elena. Huwag kang mag-alala tungkol doon, muling sabi ni Mang Isko. May mga bagay na kailangang masira para mas maging matibay ang pagkabuo. Habang nag-uusap sila, hindi nila napansin ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng kapihan. Sa loob nito, isang lalaking nakasuit ang dahan-dahang ibinababa ang kanyang salamin. Hawak ang isang kamera na nakatutok sa kanila. Mabubuo ko kaya ang aking obra sa gitna ng mga matang patuloy na nagmamanman sa bawat galaw ko? Ang imbitasyong ito ba ay tunay na pintuan ng langit?
o isang mas matinding hagupit ng tadhana na naghihintay sa aking pagpasok? Ang bawat tahi ay tila isang pintig ng pusong naghihingalo, ngunit tumatangging sumuko sa lupit ng tadhana. Sa loob ng maliit na silid sa tondo, ang gabi ay hindi na panahon ng pahinga para kay Elena, kundi isang entablado ng pakikipagtunggali. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilyang dilaw na tila pagod na rin sa pagkurap, habang ang init ng singaw mula sa bubungang yero ay bumabalot sa kanyang katawan na tila isang mabigat na kumot. Hawak ni Elena ang isang piraso ng mamahaling lace, regalo mula sa mga dating katulong na naging kanyang mga anghel sa lupa. Ang puting tela ay tila isang ulap sa gitna ng marungis niyang silid. Maingat niya itong inilalapat sa base ng gown na kanyang binubuo. Ang disenyo ay hindi hango sa anumang fashion magazine. Ito ay hango sa mga lamat ng kanyang buhay. Ang bawat tupi, ang bawat kurba ng tela ay nagsasalaysay ng kanyang 10 taong pagtitiis, ng kanyang pagbangon at ng kanyang pananabik na makitang muli ang liwanag sa mga mata ng kanyang anak. Ang tunog ng pag-ikot ng makina ay naging isang ritmo na humahalo sa ingay ng mga kuliglig sa labas. Hindi na ito ang dating mabilis at masiglang tunog. Ito ay isang mabagal, maingat, at tila may takot na himig. Ramdam ni Elena ang panginginig ng kanyang mga daliri na puno na ng mga sugat mula sa tusok ng karayom. Ang kanyang mga balikat ay tila pasa ng buong daigdig at ang kanyang paningin ay paminsan-minsang lumalabo dahil sa puyat. Kaunti na lang, Elena, bulong niya sa sarili, habang ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang pisngi, para kay Angel, para sa ating dalawa. Sa sulok ng silid, nakita niya si Angel. Hindi ito natutulog. Nakaupo ang bata sa sahig, abala sa pag-aayos ng mga makukulay na sinulid ayon sa kanilang grado ng kulay. Walang reklamo, walang imik. Ang tanging maririnig mula sa bata ay ang malalim at regular na paghinga nito habang tinititigan ang ginagawa ng ina ng may halong paghanga at pangamba. Dahan-dahang tumayo si Angel at lumapit kay Elena. Kinuha niya ang isang basang bimpo at maingat na ipinunas sa leeg at likod ng kanyang ina. Ang haplos na yon, bagaman maliit at simple, ay tila isang mahiwagang gamot na pumawi sa lahat ng pagod ni Elena. "Ma, magpahinga ka na muna kahit sandali," mahinang sabi ni Angel. "Ang ganda na po ng gown, parang may buhay na siya." Ngumiti si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata dahil sa bigat ng iniisip. "Hindi pa tapos, anak. Ang laya ay kailangang maging perpekto. Ito ang ating huling baraha." Lumipas ang mga araw na tila isang mabilis na montage ng pagod at pagsisikap. Ang gown, na tinawag niyang laya, ay unti-unti nang nabubuo. Ang kulay nito ay tila unti-unting nagbabago mula sa puti patungo sa isang maningning na pilak sa ilalim ng ilaw. Ito ay puno ng mga detalye ng kamay na tila ba mga ugat ng isang punong matibay na nakatanim sa lupa. Bawat hibla ay may kwento, bawat tahi ay may kaluluwa. Isang gabi bago ang kompetisyon, ang silid ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang laya ay nakasuot sa isang mannequin na gawa sa pinagtagpi-tagping karton. Ngunit sa paningin ni Elena, ito ay tila isang reynang nakatayo sa gitna ng palasyo. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang isang klase ng kapayapaang ngayon lang niya muling naramdaman. "Tapos na tayo, Angel," bulong ni Elena habang hinahaplos ang laylayan ng gown. Napagpasyahan ni Elena na lumabas sandali para kumuha ng mainit na tubig para sa kanilang kape. Pagbalik niya, ang pinto ng kanilang silid ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. "Angel?" tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sumunod ang isang nakabibinging katahimikan. Nang tuluyan niyang mabuksan ang pinto,
Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang mannequin na karton ay nakatumba sa sahig, gutay-gutay at wasak. Ngunit ang mas masakit, ang mas nakapanlulumo ay ang kawalan ng laya. Ang sulok kung saan nakatayo, ang kanyang obra maestra ay wala na nabamanbenesi ay wala ng laman, kundi ang ilang piraso ng putol na sinulid na tila mga luha ng nakaraan. Ang gown na itinuring niyang kaluluwa at huling pag-asa ay naglaho ng parang bula sa gitna ng kadiliman. Nasaan ang aking gown? Sino ang kumuha sa tanging bagay na magliligtas sa amin mula sa impyernong ito? At higit sa lahat, nasaan ang aking anak? Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang kutsilyong unti-unting bumabaon sa dibdib ni Elena. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim. Pilit na hinahanap ang anino ng kanyang anak o kahit ang maningning na pilak ng kanyang gown. Ngunit wala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pagpintig ng kanyang sariling puso na tila isang tambol na nagbabadya ng kamatayan. Angel, anak, nasaan ka? Ang boses ni Elena ay isang basag na pagsamo. Tila ba kapag sapat ang lakas ng kanyang tawag ay biglang lilitaw ang anak mula sa mga dingding. Dahan-dahan siyang lumapit sa gitna ng silid. Ang kanyang mga paa ay tumama sa mga piraso ng karton na naiwan mula sa winasak na mannequin. Yumuko siya at pinulot ang isang maliit na tsinelas. Ang tsinelas ni Angel na lumana at pudpod ang talampakan. Ramdam ni Elena ang lamig ng goma sa kanyang palad. Isang lamig na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Sa sandaling iyon, ang kanyang mundo ay tila tuluyang nagdilim. Ang bawat sakripisyo, ang bawat puyat at ang bawat tahi ay tila nawalan ng saysay kung ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Ricardo, Samantha, hayop kayo. Bulong ni Elena, ang kanyang galit ay naging isang malapot na lason sa kanyang lalamunan. Naniniwala siya na ang dalawa ang nasa likod nito, na hindi sila kontento sa pagpapatigil ng pag-aaral ni Angel. Kailangan din nilang kunin ang bata para tuluyan siyang mapatahimik. Dali-dali siyang lumabas ng silid, muntik nang mabuwal sa kalsada dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanto para humingi ng tulong kay Mang Isko, isang mahina at nanginginig na boses ang narinig niya mula sa ilalim ng hagdanan, sa likod ng mga nakatambak na lumang sako ng uling. Nandito po ako. Mabilis na lumapit si Elena at hinawi ang mga sako. Doon, nakita niya si Angel. Ang bata ay nakabaluktot, marungis ang mukha sa uling, at ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa isang malaking balot ng plastik. Umiiyak ang bata, ngunit pilit niyang pinipigilan ang anumang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Angel! Diyos ko, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Niyakap ni Elena ang anak ng napakahigpit. Tila ba sinusubukan niyang ibalik ang bata sa loob ng kanyang sinapupunan para maging ligtas ito. Sorry po, ma. Hikbi ni Angel habang dahan-dahang inilalabas ang laman ng plastik. Lumitaw ang maningning na pilak ng gown na laya. Walang mantsa, walang punit. Tila ba pinrotektahan ito ni Angel gamit ang sarili niyang katawan. May nakita po akong mga lalaking umaakyat dito kanina. Pamilyar po ang isa sa kanila. Siya yung driver ni Samantha. Alam ko pong ang gown ang kukuha nila, kaya kinuha ko po agad at nagtago ako rito. Pinanood ko po silang wasaki ng kwarto natin habang yakap ko ito. Ramdam ni Elena ang pananariwa ng kanyang paghanga sa tapang ng kanyang anak. Ngunit kasabay nito ay ang matinding takot. Hindi na sila ligtas dito. Ang bawat sulok ng lungsod ay tila may mga matang nagmamanman sa kanila. Kailangan na nating umalis, Angel, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Hindi tayo papayag na manalo sila. Sa tulong ni Mang Isko,
Dinala sila sa isang tagong silid sa likod ng teatro kung saan gaganapin ang kompetisyon. Doon, sa ilalim ng mga anino ng mga telon, muling inihanda ni Elena ang kanyang sarili. Ngunit habang tinatapos niya ang huling ugnay sa gown, narinig niya ang isang usapan sa kabilang panig ng manipis na dingding ng backstage. Isang pamilyar na boses ng babae, si Samantha. Siguraduhin mong hindi makakarating ang gown na yan sa stage. At ang mga judge, nakausap ko na sila. Isang malaking tseke lang ang kailangan para maniguradong ang design ko ang mananalo. Kahit pabasahan lang ang ipakita ko sa kanila. Ang importante, mapahiya ang legal na asawa ni Ricardo sa harap ng buong bansa na pahawak si Elena sa tela ng laya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa seda. Hindi lang pala ang kanyang obra ang nais nilang sirain. Pati ang mismong katarungan ay sinusubukan nilang bilhin. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng martir ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang mananahi na handang gamitin ang bawat karayom para tusukin ang kasinungalingan ng kanyang mga kaaway. Paano ko lalabanan ang isang kompetisyong luto na mula sa simula? Kaya ko bang itayo ang aking dangal sa harap ng mga taong ang tingin sa akin ay isang hamak na basura habang ang bawat hakbang ko ay nakabantay na pala ang kamandag ni Samantha? Wala kang lugar dito, Elena. Ang mga basurang tinahi sa gilid ng imburnal ng tondo ay hindi dapat dinudumihan ng runway na ito. This is a world of elegance, not a charity for a pathetic housewife like you. Ang boses ni Samantha ay tumatama sa pandinig ni Elena na tila mga pako ng isang krus na pilit siyang ibinabaon sa lupa. Nakatayo ang legal na asawa ni Ricardo sa madilim na sulok ng backstage, yakap ang nakabalot na gown ng laya na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Sa kabilang panig ng telon, naririnig niya ang mga yabag ng mga modelo sa entablado, ang malalakas na hiyawan ng mga tao, at ang nakasisilaw na liwanag na nagmumula sa mga spotlight. Tumingin si Elena kay Samantha. Ang babaeng ito ay suot ang isang mamahaling gintong bestido na tila sumisigaw ng tagumpay. Habang si Elena, suot niya ang kanyang tanging matino na damit na may mga tupi pa dahil sa pagkakaimbak sa isang plastik. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga peklat ng karayom, magaspang at nanginginig sa pagod. May pait sa kanyang lalamunan, isang lasa ng kawalang katarungan na tila ba mas matindi pa sa anumang gutom na naranasan niya sa tondo. Bumalik sa kanyang gunita ang bawat gabi. Nagising siya habang ang buong mundo ay natutulog. Bawat tahi niya sa laya ay isang dalangin, isang sigaw ng paglaya mula sa 10 taon ng pananahimik habang dinudurog ang kanyang puso. Ang pilak na tela ng gown na hawak niya ay hindi lang basta tela. Ito ang kanyang balat, ang kanyang dugo, at ang tanging pag-asa ni Angel. Dahan-dahang humigpit ang kapit ni Elena sa hanger ng gown. Ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon sa matigas na plastik, isang pisikal na paalala na hindi siya bibigay. The audience will see the truth, Samantha. Mahina, ngunit matalim na sagot ni Elena. Hindi mo kayang bilhin ang kaluluwa ng isang obra. Ang ginto mo ay huwad. Dahil ang bawat sinulid nito ay nanggaling sa pagnanakaw. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Samantha na sinundan ng isang mapang-uyam na tingin. Oh, Elena, you're so naive. Ang mga judge ay hawak ko na. In a few minutes, the world will see my collection and you will be just a footnote of a failed marriage. Guard, siguraduhing huli ang babaeng ito at huwag ninyong hayaang makalapit sa mga VIP. Sa gitna ng tensyon, narinig ang pagtawag sa pangalan ni Samantha sa entablado. Lumabas ang mga modelo nito. Suot ang mga disenyong tila pamilyar kay Elena. Ang mga iyon ay ang mga unang sketsa niya nung nasa mansyon pa siya. Mga disenyong ninakaw ni Samantha mula sa kanyang itinatagong journal. Ang puso ni Elena ay tila binabasag ng isang mabigat na martilyo. Ang kanyang mga pangarap ay suot-suot na ng iba.
Inilala ko sa mundo bilang gawa ng isang taksil. Ngunit nang dumating ang sandali ni Elena, ang buong teatro ay tila binalot ng isang kakaibang katahimikan. Habang naglalakad ang modelo ni Elena, suot ang laya. Ang liwanag ng mga spotlight ay tumama sa pilak na tela. Ang bawat hakbang ng modelo ay lumilikha ng isang epekto na tila ba ang tela ay may sariling buhay, nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Ang mga tahi na tila mga ugat ng puno ay nagniningning, nagpapakita ng isang klaseng ganda na hindi nanggagaling sa kislap ng diamante, kundi sa lalim ng emosyon. Ang ingay ng mga tao ay biglang naglaho, napalitan ng sabay-sabay na pagkuha ng hininga dahil sa gulat at paghanga. Ang laya ay hindi lang isang gown, ito ay isang testimonya. Nabalik ang ingay nang tumayo ang head judge, isang matandang sastre na kilala sa buong mundo, at lumapit sa entablado para suriin ang gawa ni Elena. Ang lahat ay naghihintay. Sa gilid, nakita ni Elena si Ricardo na nakatayo. Ang kanyang mukha ay namumutla habang nakatitig sa kanyang asawa. Ang lalaking nagsabing wala siyang silbi ay tila ba nakakita ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Sino ang lumikha nito? Tanong ng judge. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng teatro. Dahan-dahang lumabas si Elena mula sa likod ng telon. Ang kanyang paglakad ay may dignidad na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Tumingin siya kay Angel na nasa malayo, nakangiti at may luha sa mga mata. Ako po, ang boses ni Elena ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan. Tinahi ko po ang bawat hibla niyan gamit ang aking mga luha at ang aking paninindigan na ang isang housewife ay may kakayahang bumuo ng sarili niyang mundo. Biglang tumayo si Ricardo mula sa VIP section. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa na muling maangkin ang tagumpay ng asawa. That is my wife. Ang gawa niya ay bahagi ng Villamayor legacy. Sigaw nito, pilit na inaakyat ang entablado para makisali sa palakpakan. Tumigil ang lahat. Napako ang tingin ni Elena sa lalaking sumira sa kanya. Ang katahimikan ay muling naging mabigat. Tila ba ang buong teatro ay naghihintay sa kanyang hatol. Kaya ko bang tanggapin ang kamay ng lalaking nagtulak sa akin sa putikan ngayon na nasa rurok na ako ng aking tagumpay? Ang laya ba ay sapat na para tuluyang maputol ang mga tanikala ng nakaraan? O ito ba ang magiging bagong ginto na nais muling angkinin ni Ricardo? Mali ka, Ricardo. Hindi ako ang asawa mo. Ako ang babaeng itinapon mo sa basura, ang babaeng minaliit mo, at ang ina ng anak na pinagkaitan mo ng kinabukasan. Ang bawat hibla ng suot ng modelong ito ay walang bahid ng iyong pangalan dahil ang apelyidong Villamayor ay simbolo lamang ng pagnanakaw at panloloko. Ang boses ni Elena ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong teatro. Ang bawat salita niya ay tumatama sa mukha ni Ricardo na tila ba mga sampal na hindi natatapos. Ang lalaking kanina lang ay nakatayo ng mayabang sa VIP section ay dahan-dahang napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang nakangiti ay napalitan ng isang klaseng hiya na hindi kayang takpan ng kanyang mamahaling suit. Naririnig ni Elena ang mabilis na bulungan ng mga tao sa paligid. Ang mga kamera ng mga reporter na kanina ay nakatutok sa gown ay mabilis na bumaling sa kanya at kay Ricardo. Ang liwanag ng mga flash ay tila mga kidlat na naglalantad sa bawat lamat ng kanilang nakaraan. Elena, huwag kang gumawa ng eksena dito. Bulong ni Ricardo, pilit na pinapanatili ang kanyang kontrol. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi maitago. Mag-usap tayo sa labas. Isipin mo ang dangal ng pamilya. Dangal! Muling uminit ang dibdib ni Elena, ngunit hindi na ito ang galit na nakakasira, kundi ang galit na nagpapalaya. Wala kang iniwang dangal nang saktan mo si Angel. Wala kang iniwang pamilya nang ipagpalit mo kami sa isang babaeng nagnanakaw din ng disenyo ng iba. Sa gilid ng entablado,
Nakita ni Elena si Samantha. Ang babaeng dati ay puno ng yabang ay mukhang isang basang sisiw habang binabasa ang isang mensahe sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba nakakita ng isang multo. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga kalalakihan na nakabarong at may mga hawak na folder ang mabilis na umakyat sa VIP area. Hindi sila mga fans, hindi sila mga judge. Mr. Ricardo Villamayor, ang boses ng isang lalaki ay maautoridad, sapat para marinig ng mga nasa malapit. Kami ay mula sa National Bureau of Investigation. Mayroon kaming warrant of arrest para sa'yo at kay Miss Samantha Lopez dahil sa kasong falsification of public documents, estafa, at illegal transfer of properties. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila isang matamis na musika sa pandinig ni Elena. Ang bawat pag-ikot ng bakal ay simbolo ng katarungang matagal niyang hiningi sa langit. Nakita niya ang pagpulas ni Samantha, pilit na tumatakas patungo sa exit, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga gwardya. Ang kanyang sigaw ng pagtutol ay tila isang desperadong huni ng ibong nawalan ng pakpak. Hindi totoo ito. Si Ricardo ang nag-utos sa akin. Sigaw ni Samantha habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang gintong bestido ay tila lalong nagmukhang huwad sa ilalim ng mga spotlight. Tumingin si Ricardo kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamo. Isang huling pagtatangka na gamitin ang kanilang nakaraan para makaligtas. Elena, tulungan mo ako. Para kay Angel, hindi mo kayang makitang nasa kulungan ng ama ng anak mo. Huminga ng malalim si Elena. Ramdam niya ang bawat bigat na unti-unting umaalis sa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa kanyang anak na ngayon ay nakatayo na sa gilid ng stage. Yakap ang isang buke ng mga bulaklak na bigay ni Mang Isko. Ang mga mata ni Angel ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang klaseng kapayapaan na matagal na nilang hinintay. Ang tanging utang ko sa iyo, Ricardo, ay ang pasasalamat dahil sa pananakit mo. Natagpuan ko ang tunay kong lakas, malamig na sabi ni Elena. Dadalawin ka namin sa kulungan para ipakita sa iyo kung gaano kami kasaya nang wala ka. Habang kinakaladkad si Ricardo palabas ng teatro, ang tunog ng kanyang pagmamakaawa ay unti-unting nilamon ng masigabong palakpakan ng mga tao. Ngunit ang palakpakang iyon ay hindi para sa drama. Iyon ay para sa isang mananahi na nagmula sa tondo, bitbit ang isang makinang luma at nakabuo ng isang obrang nagpalaya sa kanyang kaluluwa. Naiwan si Elena sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Ang laya ay nakatayo sa kanyang tabi, tila isang bantayog ng kanyang tagumpay. Ramdam niya ang init ng luha ng kagalakan sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang, isang lalaking nakasuit ang lumapit sa kanya at iniabot ang isang itim na envelope. Walang pangalan, tanging isang selyo lamang ng isang bangko. Mrs. Villamayor, tungkol ito sa lupang isinanla sa inyo. Bulong ng lalaki. Ano ang nilalaman ng envelope na ito? Ito ba ang huling hakbang para tuluyang mabawi ang kanyang nakaraan? O may isa pang lihim na nakabaon sa ilalim ng lupang kanyang pinagmulan? Ang amoy ng bagong pinturang pader ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak na nakahanay sa labas ng pintuan. Ang sikat ng umaga ay tumatama sa isang malaking karatula na gawa sa tanso, kung saan nakaukit ang pangalang Laya ni Elena. Hindi ito isang ordinaryong butik sa Makati. Ito ay isang tahanan para sa mga pangarap na minsan nang itinuring na basahan. Sa loob, ang tunog ng mga gunting na bumabagtas sa mamahaling tela ay tila isang maingat at masayang musika. Ang bawat tabas ay may kasiguraduhan. Ang bawat sukat ay may pagmamahal. Nakatayo si Elena sa gitna ng silid. Suot ang isang simpleng puting damit na tila ba nagniningning sa ilalim ng mga modernong ilaw. Wala na ang mga mantsa ng tinta sa kanyang mga kamay, ngunit ang mga peklat ng karayom ay nananatili pa rin.
isang mapa ng kanyang paglalakbay mula sa putikan patungo sa liwanag. Ma, nandito na po sila. Masayang balita ni Angel na ngayon ay suot ang kanyang uniforme sa unibersidad. Ang kanyang mukha ay puno na ng kulay at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot na naramdaman nila sa tondo. Pumasok sina Marites, Luming at Sabel. Hindi na sila naka-uniforme ng katulong. Sila na ngayon ang mga senior seamstresses at manager ng butik. Kasunod nila si Mang Isko na maayos na ang suot at may bitbit na isang maliit na cake para sa kanilang unang anibersaryo ng negosyo. Salamat sa inyong lahat, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng emosyong hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Kung hindi dahil sa inyo, ang laya ay mananatili lang na isang pirasong tela sa madilim na silid. Inilabas ni Elena mula sa kanyang drawer ang itim na envelope na ibinigay sa kanya nung nagabing iyon. Hindi na ito isang banta. Ito ay ang titulo ng lupain ng kanyang mga magulang na nakuha niyang muli matapos ang mahabang laban sa korte. Ang bawat pulgada ng lupang iyon ay malaya na sa anumang pagkakasangla. At tungkol kay Ricardo, balita niya ay nasa loob pa rin ito ng kulungan. Iniwan ng lahat ng mga taong akala niya ay tapat sa kanya dahil sa pera. Si Samantha naman ay tuluyan ng naglaho matapos ang eskandalo. Dala ang kahihiyang kailanman ay hindi na mabubura. Dahan-dahang lumapit si Elena sa pinakasentro ng kanyang butik. Doon, sa ilalim ng isang glass case na pinaliligiran ng maliliit na ilaw, nakalagay ang kanyang lumang makina, ang Singer na Depadjak. May mga kalawang pa rin ito sa ilang bahagi, ngunit para kay Elena, ito ang pinakamagandang bagay sa buong mundo. Dito nagsimula ang lahat. Dito niya narinig ang tinig ng kanyang ina sa bawat ikot ng gulong. Dito niya natutunan na ang buhay ay parang pananahi. Kung minsan ay nagkakabuhol-buhol ang sinulid, kung minsan ay napuputol, ngunit hanggat may hawak kang karayom at may determinasyon ka sa iyong puso, maaari mong pagtagpi-tagpiin ang mga nadurog na pangarap para makabuo ng isang obra maestra. Haplos ni Elena ang malamig na bakal ng makina. Ramdam niya ang bawat gasgas nito, bawat peklat na naging saksi sa kanyang mga hikbi at tagumpay, ang tunog ng mga sasakyan sa labas at ang ingay ng mga taong humahanga sa kanyang mga disenyo sa bintana ay tila naging isang malayo at malambing na koro. Malaya na tayo, Angel, mahinang sabi ni Elena sa kanyang anak habang nakatanaw sa malawak na kalsada ng lungsod. Opo, ma. Malaya na po tayo, sagot ni Angel, sabay sandal ng kanyang ulo sa balikat ng ina. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng butik ay hindi na katahimikan ng kalungkutan. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Isang kapayapaang hindi na kailanman mananakaw ng sinuman. Ang bawat tahi ng nakaraan ay matibay na, at ang bukas ay isang malinis na tela na handa ng sulatan ng mga bagong kwento ng pag-asa. Saan pa kaya tayo dadalhin ng ating mga pangarap? Ang tanong na ito ay hindi na nagdudulot ng takot kay Elena, kundi isang masayang pananabik para sa bawat bukas na darating. Nakalubog na ang araw sa likod ng mga gusali sa Makati, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa kalangitan na tila isang dambuhalang telang sutla na nakaladlad sa abot tanaw. Sa loob ng kanyang pribadong opisina, sa itaas ng butik, nakaupo si Elena malapit sa bintana. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang usok nito ay marahang humahalimuyak sa hangin. Tila isang banayad na haplos sa kanyang mukha. Sa kanyang kandungan ay nakalapag ang isang lumang litrato. Ang litrato niya noong bagong kasal pa lamang sila ni Ricardo. Pinagmasdan niya ang sarili niyang mga mata sa larawan. Ang mga matang iyon ay puno ng takot, pag-aalinlangan, at isang klaseng lungkot na pilit itinago sa likod ng isang pilit na ngiti. Hinaplos niya ang mukha ng batang Elena sa papel. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadaan sa ibabaw ng lumang imahe.
Napatawad ko na ba siya? Bulong ni Elena sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang buntong hininga na kinuha mula sa kailaliman ng kanyang dibdib. Hindi niya nakalimutan ang bawat sampal ng salita, ang bawat gabing puno ng luha, at ang bawat pananabutahe. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na ngayon ay malaya na sa mga tanikala ng nakaraan, napagtanto niya na ang tunay na pagpatawad ay hindi para kay Ricardo. Ang pagpatawad ay para sa kanyang sarili. Napatawad na niya ang sarili niya sa pananatili ng matagal sa isang relasyong unti-unti siyang pinapatay. Napatawad na niya ang sarili niya sa paniniwalang wala siyang halaga kung wala ang apelyido ng asawa. Ang puot na dati ay tila isang nagbabagang uling sa kanyang puso ay wala na. Napalitan na ito ng isang malamig at malinis na espasyo kung saan nananahan ang kapayapaan. Nabalik lamang siya sa kasalukuyan nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Angel. Bitbit ang kanyang mga gamit sa pagpipinta. Ang bata ay mukhang masaya. Ang bawat kilos nito ay may kagaanan na tila ba ang bigat ng mundong dinala nila sa tondo ay tuluyan na ring naglaho. Ma, tapos na po ang huling canvas ko. Masayang sabi ni Angel. Inaalay ko po ito sa'yo. Tumingin si Elena sa labas, sa direksyon kung saan matatagpuan ang lupain ng kanyang mga magulang. Alam niyang sa bawat tahi na ginawa niya at sa bawat laban na pinagdaanan niya, napatunayan niya na ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng ganti. Minsan, ang katarungan ay dumarating sa anyo ng isang matagumpay na pamumuhay, ng isang anak na nakakangiti ng totoo, at ng isang pusong hindi na marunong manginig sa takot. Ang nobelang ito ay hindi lamang kwento ng isang nasirang kasal. Ito ay kwento ng bawat babaeng sinabihang wala silang silbi, ng bawat inang handang maging martir para sa anak, at ng bawat kaluluwang ng naglakas loob na muling buuin ang kanilang sarili mula sa mga ritaso ng kanilang nadurog na pangarap. Ang aral na iniwan ng laya ni Elena ay simple ngunit malalim. Ang iyong halaga ay hindi nagmumula sa taong katabi mo sa dambana, kundi sa lakas na nananahan sa loob ng iyong sariling mga kamay. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Elena sa kanyang lumang makina na nasa sulok. Ang bakal nito ay hindi na nanginginig. Ang gulong nito ay tahimik na. Dahil sa wakas, ang mananahi ay hindi na kailangan pang maghabol sa bawat hibla ng pag-asa. Siya na mismo ang naging sinulid na nagdugtong sa kanyang nakaraan at sa kanyang maningning na kinabukasan. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang katahimikan ng gabi na balutin siya ng isang mainit at tapat na yakap. Sa mundong puno ng ingay at panlilinlang, natagpuan na ni Elena ang pinakamahalagang bagay sa lahat, ang kanyang sariling tinig.